Magandang umaga po muli sa inyong lahat. At katulad ng nabanggit ko, ikinagagala kong makasama kayo sa araw na ito. At ako'y nagpapasalamat kina Father Herbert sa pag-imbita sa akin ngayong 39th Canonical Coronation Anniversary, no? At nais kong batiin ang mga kapatid na si Father Herbert, siyempre ang kapatid na par na si Father Knox at Father Giovanni, at ang ating Honorable Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, Councilor Boy Isip and Bel Isip, Chairman Mark John Regalado, Chairwoman Marjorie Ann Castillo, kung meron pang ibang lingkod ng bayan na nandirito, ang ating Parish Pastoral Council, si Sir Rodel Rosales, and mga officers and members ng Parish Pastoral Council, ang mga different ministries and religious organizations, ang mga kabataan, mga ginigiliw na kapatid. Kami po sa Bicol, sa Naga, itong taong ito ay nagdiwang din ng ikasangdaang taong ng pag-canonical coronation of Our Lady of Peña Francia, 1924. Napakadaming tao ang dumating, halos doble nung mga nakaraang taon. At nung fluvial procession, nandun kami sa pagoda, no? Kasama namin yung nuncio at merong mga panauhing bishop mula sa Amerika. Damang-dama namin yung devotion ng mga tao. And it was one of the yung walang sabit, no, very smooth yung fluvial procession. Kuminsan bumabangga yung pagoda doon sa may tulay, o kaya it gets stuck sa pero this time tuloy-tuloy. At sabi ng mga unang pumunta, kahit na nga yung obispo na galing sa US, sabi niya, "This is beyond my expectations." Beyond my expectations. Kaya maringal at masaya ang alaala ng pagdiriwang. Subalit, pagkalipas ng mahigit isang buwan, ay tinamaan kami ng bagyong Christine. Hindi namin inaasahan. It is also beyond expectations. Naranasan namin ang pinakamatinding baha sa kaysaysayan ng Naga at mga karatig bayan. Isa sa mga unang bagay o larawan na sumagi sa aking isip nung bagyo, nung gabi na binabayon, hindi yung hangin, hindi malakas yung ulan. Yung mga nung dumadaan kami sa river, maraming bahay sa both sides, no? Banks of the river. Yaon yung mga nagbukas ng kanilang mga pinto at nagpatuloy ng mga panauhin, ng mga devotees. Nung bagyo, sila ang isa sa mga unang tinamaan ng bagyo. At maraming bahay, lahat ng yung walang second floor, yung iba pa nga, halos inabot pa, naubos yung kanilang kagamitan at merong mga nalagay sa panganib. At hindi lamang doon, yung mababang lugar ng Naga at yung mga karatig bayan ay talaga namang binaha. At pati ang katedral at yung aming residence nung bishop, talagang may isang block kami, kaya parang aquarium kami kung nakikita nyo kami sa... Sabi ko, meron tayong infinity pool, no? Infinity pool. Yun nga lang, brown yung tubig. No? Mayroong mga namatay, mga sumakay ng sasakyan upang lumikas, biglang dinaanan ng tila humaharurot na baha. Kinabukasan, marami pa ang hindi pa maabot, mga nasa second floor ng mga bahay, wala nang pagkain. Pero mataas pa ang tubig at meron pang current, kaya hindi, at kulang yung mga rubber boats at boats. Malungkot. Subalit, wala akong nadinig na pagsisisi sa mahal na ina o sa Panginoon. Pero merong isang nag-post ng picture
yung prosesyon na napakadaming tao, before daw, and after, yung baha. Nangungut siya, siyempre, no? But, meron din sigurong maraming nagtanong kung bakit nangyari ito sa kanila. Subalit, karaniwan sa mga nakausap ko, pasasalamat ang nadidinig ko, pasasalamat sapagkat sila ay ligtas. May pumanaw, nakalulungkot, nakadudurog ng puso. Dinala ko ang isang bata na namatay, about 8 to 10 years old. Tragic yung kwento. Subalit, nung nakausap ko yung nanay, ang sabi nung nanay, malungkot siya. Alam mo, Father, alam mo, Bishop, tong anak kong ito, devotee ito ng Lady of Peña Francia. Meron siyang maliit na Peña Francia na gabi-gabi, pinagdadasalan niya, itinahalikan niya bago matulog. At naandun po. So, nung tiningnan ko yung kabaong, naandun nga yung image of Our Lady of Peña Francia. Mga kapatid, hindi natin lubos maunawaan lahat ng nangyayari sa buhay natin. At marami ang mahirap unawain. Na kahit ang pinakamatalino sa atin ay walang maisasagot at walang paliwanag. In the time of information explosion, at ngayon, hindi lang information explosion, no? There is what we call intelligence explosion, with artificial intelligence. Hindi natin masagot ang maraming katanungan sa buhay natin, kahit yung pinakamagaling sa atin. At yung mga pinakamalalim na questions natin sa buhay, mga tanong natin sa buhay, hindi masagot ng kahit anong intelligence. At dito pumapasok ang ating debosyon at pananampalataya. At dito din naman ipinakikita sa atin ng mahal na ina at ang kanyang anak na si Jesus ang kanilang pagmamahal sa atin. Isang aral para sa atin mula sa isang spiritual writer. Palagi dapat sana tayong merong puwang sa puso natin. A space where kung saan yung mga hindi natin inaasahan, a space for unexpected things. Things that are beyond our expectations. Kaya lang, madalas, punong-puno na ang puso natin, no? Wala nang puwang sa Panginoon, wala nang puwang, gusto natin, controlled natin ang lahat. Kung tutuusin, hindi natin batid ang mangyayari bukas. Subalit ang ating pag-usad sa araw-araw ay bunsod ng ating tiwala na ang darating na mga oras at ang bukas ay magiging maayos. Sino sa atin ang natutulog at alam niya ang lahat ng mangyayari sa susunod na araw? Wala siguro. Mahuhulaan lamang natin, nagpaplano tayo, subalit hindi natin alam ang lahat ng detalye ng darating na araw. Subalit, umaasa tayo na bukas sisikat ang araw, magagawa natin ang ating mga kailangang gawin. Yan ay pagtitiwala. It is the fundamental conviction of faith. We live by faith and trust every day. Kahit nga, pagpasok natin sa eskwela, yung teacher may binigay na lesson sa atin, hindi na tayo nagtatanong, we trust. We trust that what they will teach us is correct. Of course, palaging naandyan ang dynamic ng trust and distrust. Sa buhay natin ngayon, hindi mo alam kung nasa social media ay totoo or hindi. Although, we also trust. Kasi kahit hindi mo alam kung sinong nagbebenta, nag-o-order ka pa rin, di ba? Dati, you have verifications. Ngayon, nag-o-order tayo online, hindi mo alam kung sino nagbebenta sa'yo. But, tayo naman, ibig natin, ang lahat, is within our control. Kapag hindi natin makontrol, naandyan na ang stress, di ba? Pag hindi mo na makontrol, stressed ka na. But when things are within your control, certainly, you are not stressed. Pero hindi natin talaga hawak ang lahat. Kasi hindi naman tayo ang may akda o ang pinagmumula ng lahat. Tayo'y umaasa lamang sa awa at tulong ng Diyos. Matuto sana tayong magpaubaya. Ipaubaya sa Diyos ang ating mga pangangailangan, mga pangarap at pinagpapaguran.
At naalala natin si Maria nung sinabi niya, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Totoo nga ang wika ni San Pablo, tayo'y naglalakad, hindi sa pamamagitan ng ating mga mata, kundi ng mata ng pananampalataya. We walk not by sight, but by faith. Letter of Paul to the Corinthians, chapter 5, verse 7. O sapagkat namumuhay kami tayo batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Mga ginigiliw na kapatid, sa pagdiriwang natin ngayon sa ating pagbibigay pugay sa mahal na Birhen, ang Reyna ng Peñafrancia, nagdadalhin sa atin ng pagninilay ng halaga at kahulugan ng debosyon, pag-ibig at paglilingkod sa Diyos. Si Maria ay hindi lamang ulirang ina, siya ay alagad, disciple. Siya nga ang una, the first disciple. At kahit sa kanyang pagiging mapalad na maging ina, hindi naman lahat ng nangyari sa kanya at sa kanilang mag-anak ay kanyang naunawaan. Marami din siyang tanong, katulad ng mga banta sa buhay ni Jesus, kahit sanggol pa lamang siya. Nang wala silang matuluyan ng manganganak na, nang kailangan nilang tumakas patungong Egypt, nang mawalay sa kanila si Jesus sa kanilang pag-uwi matapos ang taunang pilgrimage at piyesta sa Jerusalem. At ang lahat ng ito'y she kept these things in our heart. Tinandaan niya sa kanyang puso. Sa Ebanghelyo, nadinig natin ang kwento ng mga taong nagbibigay ng alay. May mga mayayaman at meron ding isang babaeng balong. Ang kwento, maraming mga mayayaman, malalaki din ang kanilang ibinibigay, malaking halaga, subalit yung babaeng balong, mahirap ang ibinigay ang kanyang kabuhayan. Kung tutuusin, higit ang pagbibigay ng balo kaysa iba. Higit na nagpakita ng pag-ibig at pagtitiwala ang babaeng balo. Mapalad ang madukha sa kanila ang kaharian ng langit. Mahirap ang magbigay, mahirap magparaya, mahirap bumitaw sa mga bagay na naging mahalaga na sa atin, pinagpaguran natin o ikinabubuhay natin. Yung iba nga sa atin, plastic na lang, hindi pa maitapon. No? O kaya yung paper bags, ang dami na nating kolekta. No? Hindi natin maibigay. Subalit ang mga bagay na ito, ang ating makayamanan sa oras ng sakuna o banta ng kamatayan, ay tila nawawala ng halaga ang lahat ng ito. Noong gabing nasa panganib, ang buhay ng mga tao, habang lumulubog ang kanilang mga gamit at buong bahay, siyempre nanghihinayang, pero meron din namang nawawala na ng halaga ang mga ito at ang hinihingi na lamang ay mailigtas ang buhay nila. Sa Diyos tayo kumakapit. At hindi sa ating mga ari-arian, hindi sa kayamanan o sa ano paman. Sa pagkakataong ganito, kahit nung COVID, iba nung COVID, walang silbi yung mga diploma natin, walang silbi yung mga trophy natin, yung magagarang sasakyan natin, walang magawa. Kahit agham, kahit yung medicine, nahirapan, kayamanan, kapangyarihan, walang magawa. Tanging sa Diyos tayo umaasa. At dito, kailangan natin, at ibinibigay din naman sa atin, ang higit na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Samantalang sa panahon natin ngayon, marami na ang nagbago at umunlad, marami pa din naman. We have advanced greatly compared to previous times, pero hindi nababawasan ang ating mga alalahanin at pagkabalisa. It doesn't mean na yung bahay mo, well provided ka na. Baka napansin natin kung kailan nga mas marami na yung ari-arian mo, kung kailan mas marami ng kayamanan mo, mas marami ang pagkabalisa mo, no? 'Di ba totoo 'yun? You are more stressed with many things in your hands, in your pockets, and in your minds. Kaya ito ang paalala sa atin. Huwag tayo maging attached. Yung hindi mo mabitawan, yung kayamanan natin, nakadikit
Parang nakadikit ng Elmer's glue ba yung malakas dumikit noon. At tayo ay nakararanas niyan, hindi madaling bitawan ang mga bagay na mahalaga sa atin. Kaya naman, yung pagbibigay ng babaeng balo ay nagpapakita ng pagtitiwala. Pagtitiwala. One becomes more generous when one is trustful. But when one is insecure, maraming hinahanap niya ang security sa kung saan-saan. But kung ang isa ay may tiwala sa Diyos, mas madali sa kanya ang magbigay, magbahagi. Kaya tingnan natin ang ating mga sarili. Ano ang level ng insecurity natin? Pag napakataas ng level ng insecurity natin, baka tayo ay kumakapit sa mga bagay na nawawala lamang. At ito'y nagpapaalala sa atin na mag-impok ng kayamanan sa langit at hindi lamang sa lupa. Kaya matuto tayong mag-alay sa Diyos at magbahagi. At ang pag-aalay at pagbabahagi ay nakatuon sa Diyos at sa kapwa. Kapag ka ang iyong attention, ang pagtingin, ay nakatuon sa sarili, doon nagiging makasarili tayo. But a generous person is somebody who looks towards God and towards his neighbor. At pinaaalalahanan din tayo na mag-ingat sa pagbabalat kayo. Maari ding, di ba? Sabi niya, kasi yung scribes, so ayan, ang gara-gara ng mga kasuotan nila, they just want to be para palakpakan lang sila, no? But in their hearts. At yun din, kahit yung pagbibigay can be a temptation for us. Maari din tayong mahulog sa pagbabalat kayo. Maaring mukhang generous tayo, pero marami din na naman pala tayong kickback. Maraming nagdo-donate sa charity, pero tayo naman pala yung humuhut-hut sa mga mahihirap. Mukhang matulungin, pero tayo pala ang nanginginabang. Mag-ingat sa pagbabalat kayo, mga pagbabalat kayo, sapagkat hindi ito para sa Diyos. Hindi din ito para sa kapwa, ito'y para sa sarili. Kapag tayo'y nagbabalat kayo, at yung pagtulong natin at pagiging matulungin natin, a hypocritical act of gratitude is really not in praise of God, and truly, it is not for the neighbor. It is for ourselves. At yun din ang sumisira sa atin. Sumisira sa atin. Ito ang paalala sapagkat lahat naman tayo ay guilty niyan. Kaya, anong sinasabi sa atin? Transparency before the Lord. Transparency before the Lord. Before God, hindi na tayo maaring maglagay ng mask. Transparency before the Lord. Mga kapatid, ang tunay na pag-ibig at debosyon, ito ay nakalaan sa Diyos at sa kapwa, sa ating mahal na Birhen. At ito ay nasisilayan, napapatunayan sa mga panahon ng kagipitan, paghihirap at pagdurusa. Madalas at ating sinasabi, madaling sabihin, mahal kita, Panginoon, when things are okay. Mahal kita kahit sa kaibigan, kapag walang problema. It is very easy to say, I love you when things are okay. Pero, it is the I love you that is said when things are very difficult. Yan ang tunay. That's the truer love. Kaya, di ba, madaling magsimba pag wala kang problema. Madaling magsimba pag wala kang mga gagawin. Pero kahit ang dami mong gagawin, ang dami mong naisip, pero nagbibigay ka ng panahon sa Diyos, yan ang totoong pagsamba. Yan ang totoong pagbibigay-pugay sa Diyos. Kasi kung minsan sinasabi ng mga seminarista, magdasal kayo, sabi ng mga seminarista, Father, we are not in the mood to pray. We are not in the mood. Bukas na lang po, baka nasa mood na kami. Sabi ko, oo nga, no? Kaya lang, kailan ba kayo in the mood? Wala naman kayo sa mood palagi. Diba? Subukan nyo, mamaya, sabihin nyo, mga anak, maghugas lang kayo ng plato pag nasa mood kayo. Can you imagine what happens? Bukas, sabihin natin, mga kapatid, pumasok lang kayo sa trabaho.
pag nasa mood kayo. Mga nanay, magpasuso lang kayo ng mga anak nyo pag nasa mood kayo. Nako, ilang kaya ang papasok sa trabaho? Ilang kaya? But love is commitment. At gayon din, pagbibigay ng sarili. It is not only doing things when things are okay. At ipinakita ng babaeng balo, ang kanyang pag-ibig ay hindi lang yung sobra, hindi lang yung hindi niya kailangan o mabubulok na. Yung buong kabuhayan niya, dun ipinakita ang kanyang pag-ibig, paggalang sa Diyos. Mga kapatid, ito din ang panawagan sa atin. Matuto tayong magbigay. Hindi lamang yung hindi na natin kailangan, hindi lamang yung nabubulok na, hindi lamang yung mga sobra, kundi na maibigay natin ang talagang sa atin at maibigay natin ang ating sarili. In the end, ang hihingin sa iyo ay hindi na lang ang sweldo mo, hindi na lang yung ari-arian mo. The path of our lives, hihingin sa iyo yung memory mo, hihingin sa iyo yung katawan mo, hihingin sa iyo ang iyong sarili. With the help and prayers of Our Lady of Peñafrancia, sana makarating tayo doon sa moment na kung saan handa tayong ibigay ang ating sarili. There is no greater love than to lay down one's life for a friend. Maging makabuluhan at mabunga ang ating pagdiriwang ng 39th Coronation Anniversary of Our Lady of Peñafrancia. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin.